Okay, so balik po ulit tayo para sa continuation ng ating explanation or tutorial para sa rules of differentiation this time for our topic sa basic calculus. Again, Sir Orlin po rito para tumulong magpaliwanag ng ating lesson. Okay, so alam na natin na ang derivatives ay yung pagkuha ng slope of a tangent line. At alam nyo rin na last time, ang ginagamit mong solution or formula para makuha ang derivatives ng isang function ay yung limit of f of x plus h minus f of x over h as h approaches 0. Ito yung ginagamit mo before para makuha yung f prime of x. Now, meron tayong alternative solution para hindi ka na mahirapan dyan. Okay, hindi na ka na mahirapan gumamit yan. Ito na ngayon yung solution mo or sagot para sa problemang yan. Ang tinatawag na rules of differentiation or iba't ibang sitwasyon at gagamitin mo ng iba't ibang klaseng formula or approach or process para ma-solve mo yung derivatives ng function. Okay? So, simula tayo agad sa tinatawag na constant rule. Constant rule, paano po ba yan, sir? Basahin nyo mo yung nasa kaliwa ninyo. Kung ang f of x mo raw ay k or constant, okay? Ang derivatives mo raw, f prime of x, ng constant ay 0, automatic. Huwag mo nang pag-isipan, alalahanin mo lang. Ano po ba yung mga constant, sir? Yan yung mga real numbers or integers. Maliwanag. Apply natin sa example. Ito yung example. Okay, ang tanong, differentiate f of x is equal to 5. Anong sagot? Automatic 0. This is your answer. Okay? Yan po agad. Paano po nalaman na 0? Kasi base sa constant rule of differentiation. Pag constant ang given na function mo, automatic 0 yan. Okay, so second is the power rule. Power rule meaning, kapag ang iyong function ay ganito, naka-raise sa certain number. Ibig sabihin, f of x is equal to x raised to any number. Okay, basta real number. Okay? Ang gagawin daw ay ito. Bababa si n, tapos yung exponent, yung n mismo, mabawasan ng isa. So, tingnan natin sa example. So, ang given is x squared, ang f of x niya. So, ang gagawin natin, sundan lang natin itong naka-red na to. Bababa si 2, si x yun pa rin, si 2 bawasan ng isa. 2 minus 1. So, ang mangyayari niyan, ang sagot ay 2x raised to 1. Or, pwede rin pong sabihin, ang final answer ay 2x. Okay? Kasi invisible yung 1 natin. So, ito po yung answer. Okay? Yan po yung power rule. Punta naman tayo sa constant multiple rule. Pag sinabing constant multiple rule, meron kang constant at meron ka pang f of x. Tingnan po natin. So, ang ating example, ginagamit siya kapag meron siyang isang constant na k at meron siyang function na g of x. Pwede rin f of x. F of x na po kasi ito eh. Kaya g of x naman ang ginamit. Pwede rin k of x, l of x. Basta parang ibig lang sabihin yan na ibang function yan. Meron siyang kasamang k. Okay? K is constant. Anong number man yan, depende. Okay? So, ano yung kanyang gagawin pag nakakita ka ng ganitong sitwasyon na f of x? Ito po yung gagawin mong derivatives na shortcut or alternative method. Paano daw siya? Si k, kung mapansin mo, yun pa rin. Pero si g of x, naging g prime na. So, mangyayari, si k, dyan pa rin. Tapos, ito naman, i-derivative mo yung g of x. Okay. Paano mo i-derivative? It depends on the given function. Tingnan natin yung example. Okay, example. Ang f of x natin ay meron kang 2x squared.
So, ano yung k? Ano yung function natin? So, ito, yung 2, yan yung k. Gumamit tayo ng ibang color. K, ang 2. Ang x squared, yan yung g of x natin. Okay? So, ang gagawin daw, kopyahin lang daw si k. Andyan si 2. Pero, yung g of x, gagawin natin g prime of x. Paano ba sinosolve yan? Depende. Ano bang pwede kong i-apply sa x squared? Di ba kagagawa lang natin kanina nung power rule? So, i-apply mo yung power rule. Bababa si 2. Si x nandyan. And then, bawasan ng isa si exponent. So, ang mangyayari, sulat ko na rito, times 2x raised to 1. Okay? So, ang mangyayari niyan, multiplication. Mangyayari 2 times 2. You have 4x, which is your final answer. Okay? Ulitin ko ulit, paano nangyari? Si 2, ito po si 2. Binabalang natin si constant. Tapos, in-apply natin yung g prime of x sa g of x. Ginawa, dinerivative mo yung g of x, which is, ano yung g of x? X squared. So, yung x squared, apply mo yung power rule, bababa si 2, bawasan mo ng isa si 2 sa exponent 2, magiging 1. So, 2x raised to 1. Kaya lang, i-simplify mo pa silang dalawa. Okay? Hindi yan ang final. Kasi kailangan final answer. So, 2 times 2 is 4. Yung x is x na rin. Okay? So, this is your, kaya tayo nagka-come up sa ganitong answer. So, that's your constant multiple rule. Okay, so dumako na naman tayo sa sum rule. Okay, sa sum rule, at this particular rules na, yung mga susunod na rules na ito, kasama tong sum rule, meron na tayong dalawang functions. Okay, functions. Okay, nag-a-add ka na ng dalawang function. Represented by p of x, tsaka yung isang function ay q of x. Okay? One function, another function. So, dalawa na. So, paano pag dumating ka sa situation na may isang function na p of x at isang function na q of x, ina-add. Kukuhanin mo ngayon yung derivative ng kanilang function. Ang sabi rito, ganito lang daw. Para makuha mo yung derivative ng function na yun, which is f prime of x, kuhanin mo yung derivative ng p of x, tapos i-add mo raw sa derivative ng q of x. That's your answer. So, yun ang process ha. Kukuhanin mo muna yung derivative ng isang function at derivative ng pangalawang function. Tapos, i-add mo. That's your answer. So, tingnan natin sa example. Differentiate f of x. Ang f of x is 2x squared plus 5x. Ito yung first function, ito yung second function. I-derivative po natin muna. Okay? Una, ang derivative ng 2x squared, bale, andyan si 2, si k yan, kasi constant multiple yan, bababa, si 2, nandyan si 2, tapos, i-derivative natin yung x squared. Ulit ng ginawa natin kanina, times 2x, 2 minus 1 is 1. Okay? So, ito yung ating first process ng derivatives ng unang function. Plus, ano yung derivatives naman itong 5x? So, 5x, para rin siyang constant multiple. Ang mangyayari, si 5 nandyan, si x babawasan ng isa. Di ba, x to the 1 yan, may exponent kang 1 dyan. So, 1 minus 1. So, this will become 0. Okay? So, ang mangyayari sa sagot natin, simplify pa natin, 2 times 2 is 4, x raised to 1, huwag natin ipakita kasi invisible, plus 5x raised to 0. Okay, meron pa tayong magsisimplify dyan. Ito kasing 5 raised to 0, x raised to 0 ay 1. Okay, any number raised to 0 is 1. Kaya, 5 times 1 is 5 na lang din. So, ang mangyayari, ang sagot natin, f prime of x is equivalent to 4x plus 5 na lang. Ito yung answer natin. Okay?
So, okay, dumako naman tayo sa difference rule. Sa difference rule, ang pagkakaiba niya lang sa sum rule, ang operation na gagamitin ay minus or subtraction. Same thing, kuhanin mo muna yung derivatives ng first function, tsaka yung derivative ng isa pang function. Okay? Then, minus mo. So, i-apply po natin sa example. Ang f of x natin, yung unang function is 4x squared minus 3x yung ating second function. So, kuhanin mo yung derivatives ng 4x squared, another constant multiple situation. So, gawin natin, si 4 nandyan, tapos, bababa si 2, si x nandyan, 2 minus 1. Okay? Minus, si 3 nandyan, si x, meron tayong exponent na 1 dyan, so, ibababa mo si 1, so, para rin siyang 3 times 1, 3 pa rin. Parang invisible lang din, okay? So, hindi mo na kailangang isulat yung 1 dito. Okay, so, i-rewrite po natin ulit. Mangyayari, si 3 nandyan, si x nandito, 1 bumaba, so, invisible, 3 times 1 is 3 pa rin. So, 1 minus 1 dito, okay? So, simplify natin, it will become, ito muna, 4 times 2. 4 times 2 is 8. Raised to x, 2 minus 1 is 1, x raised to 1 is x, okay, minus 3x, ito 0 yan x raised to 0 is 1, so 3 na lang yan. So yung answer natin will be f prime of x is equivalent to 8x minus 3. Okay, so dumako na tayo sa last two differentiation rule topics para sa algebraic functions to, ha. So, product rule ang susunod. Halos pareho siya ng situation. Kaya lang, ang operation is multiplication. For example, meron kang isang function na p of x at q of x pero minumultiply sila. Para makuha mo yung derivative ng function na yun, ang sabi niya, kopyahin yung p of x, i-multiply sa derivative ng q of x. Tapos, i-add natin. Saan mo i-add? Kopyahin yung q of x, tapos i-multiply sa derivative ng p of x, p prime of x. Okay? So, sundan po natin dito sa example. Ang example natin, differentiate the f of x, x minus 3 times 2x plus 1. So, ibig sabihin, ang situation mo ngayon, meron kang dalawang function na minumultiply, x minus 3 times 2x plus 1. So, sabi niya, based on our rule, kopyahin mo yung p of x. So, sabihin natin, ito yung p of x. Okay? And then, this one is q of x. Itong isa. Okay? So, derivative natin, kuhanin mo natin yung p of x. So, you have x minus 3. Okay? Multiplied by derivative ng q prime, or no, q of x, or q prime of x. Derivative daw ng q. 2x plus 1 yan. So, ang mangyayari dyan, para mo i-derivative yung 2x plus 1. So, q prime of x ng 2x plus 1 will be derivative ng 2x, which is 2, plus 0. Bakit po naging ganon yung ating answer? 2 plus 0, which is 2. So, bakit po naging ganon? Kasi, sum rule siya. Sa sum rule, derivative ng first function at saka plus the derivative of the second function. Yun ang sum rule natin kanina, di ba? So, ngayon, paano naging 2 na lang? Kasi, ipakita natin. Constant multiple, you have 2. And then, pababa si 1 para sa x na yon. Okay, times 1, andyan si x, 1 minus 1. So, 2 times 1 is 2, x raised to 0 is 1. 2 times 1 is 2. Kaya naging 2 siya dito. Okay, now, paano naman yung plus 1? Derivative ng constant ay 0. So, 2 plus 0 is 2. That's why 2 na lang yan. Okay? So, umpisa pa lang siya. Nandito pa lang tayo sa unang part. Okay? Nagawa na natin. So, magpa-plus pa tayo. Kuhanin mo yung q of x. Ano yung q of x? Which is 2x plus 1
multiplied by derivative ng p of x, which is p prime of x. Paano mo kukuhanin yung p prime of x? Tignan mo yung given. Ano yung p of x mo? X minus 3. So, gagamitin mo yung subtraction rule para sa derivatives. So, ang sabi dyan, derivative lang nung una minus derivative ng pangalawa. Yan yung ating derivative ng x minus 3. Okay? Bakit ganun yung proseso? Kasi sinunod mo lang yung subtraction rule. Okay? Na derivative ng unang function at derivative ng pangalawang function, ima-minus mo. Ano ba ang derivative ng x? So, ang derivative ng x will be 1. Kasi meron kang invisible na 1 dyan, binaba mo. Tapos x, 1 minus 1 is 0. X to the 0 is 1. 1 times 1 is 1. Kaya 1 yung unang derivative ng x. Minus 3. Ang 3 ay constant. Derivative ng constant ay 0. So, ang sagot mo ay 1. So, multiply mo lang ito by 1. E di, distribute mo to dito. You will be having 2x minus 6. 3 times 2 is 6. Plus. Pag distribute mo naman tong 1 sa 2x plus 1 ay 2x plus 1 pa rin. Diba? Tapos pag samasamahin natin yung magkakapareho. So, f prime of x is equivalent to 2x plus 2x will be 4x. Tapos, negative 6 plus 1 will be negative 5. So, this is your final answer for this particular example. Okay? Now, let's proceed to quotient rule. So, for the quotient rule, ibig lang sabihin, division. So, pag nakakita ka ng f of x na dinidivide yung dalawang function, basta hindi 0 yung ilalim, kasi ay undefined yan, or indeterminate, or does not exist, pwede tayo mag-proceed sa differentiation. Basta wag lang does not exist yung ating function. So, ano yung kanyang formula? Medyo ito yung parang pinaka-complicated sa lahat. Okay? Medyo madami. So, tingnan natin. So, ang gagawin daw, sa unang term sa numerator, you have q of x, kopyahin lang, i-multiply sa derivative ng p of x, which is p prime of x. Tapos, i-minus mo naman sa p of x multiplied by the derivative of q of x, which is q prime of x. Yung numerator natin yon. Tapos, i-divide mo sa denominator na yung q of x squared mo. So, after mo ma-set up yan, isi-simplify mo pa. Kung meron pwedeng ma-simplify. Okay? So, tignan po natin dito sa ating example. So, meron kang function na x minus 3 at meron kang function na x plus 1 sa denominator. So, unang-unang gagawin, solvein natin yung numerator. Set up natin q of x. So, designate natin na p of x ito at q of x yung ibaba. So, x plus 1 yung una. X plus 1. Multiply natin sa derivatives ng p prime of x. X minus 3, ano ang derivative niyan? Magiging 1. Okay? X minus 3. Ang derivative ng 3 ay 0. Derivative ng x ay 1. So, 1 lang ang sagot natin sa p prime of x. Okay na tayo sa unang step. Okay na tayo dito sa area na to. Okay? Ito naman, yung susunod. Ibahin natin yung kulay para makita nyo. Blue. Minus. Lagyan natin ng bracket kasi i-distribute mo yung negative just in case. So, mangyayari, you have p of x. Kuhanin mo si p of x which is x minus 3. Okay? Times q prime of x. Ano ang derivative ni q prime of x? Derivative ni x ay 1. Derivative ng 1 ay 0. So, 1 lang din. Ayun yung 1. Multiplied by x minus 3. Okay? Di-divide natin sa parang ng ibang kulay para makita niyo yung differences. Over ito, q of x squared. So, x plus 1 squared. Okay, so
Tapos na po ba yan, sir? Tapos na ang pag-derivative. Kaya lang, isi-simplify mo pa siya. Paano po, sir? So, i-distribute mo po ito, tsaka to. Distribute po yung 1 sa x tsaka 3. So, ang mangyayari dyan, ganito. X plus 1, okay? Minus x plus 3. Paano po naging plus? Kasi ganito yan. X times 1 is x. Ito po. Negative 3 times 1 is negative 3. Kaya lang, distribute mo po isa-isa yung negative. So, negative times positive, negative x. Negative times negative 3 is positive 3. Okay, kaya naging ganon. Over x plus 1 squared. Now, tapos na po ba, sir? Hindi pa. Kasi meron ka pang pwedeng i-simplify sa taas. Ibahin natin ulit yung kulay. Ano yun po pwedeng may simplify, sir? Okay, you have x and negative x. Magiging 0 na yan. Wala na yan. 1 plus 3. Pwede. Magiging 4. Okay, 1 plus 3 is 4. So, ito pala yung ating final answer. It will become 4 all over x plus 1 squared. Huwag kalilimutan. Sir, pwede kong i-expand to? Pwede, pero wala naman siyang ibang benefit. So, kung wala naman mangyayaring cancellation or masisimplify, let this expression be. Yan na lang din. Same din rin naman yun. So, ito na po yung ating final answer.